Magandang hapon sa inyong lahat. Marami ngayon nag-alala patungkol po sa kay Sara Duterte. Lalo na ngayon ay napakarami ngayon ang ipinapaabot sa social media. Nagtanong sila sa ating kaibigan, gusto daw nilang matanong ang ating kaibigan. Kasi may balita ngayon si Lisa Marcos ay tatakbo daw sa 2028. Pagkatapos si Leni tatakbo at si Risa Hontiveros tatakbo daw. Maraming nagpaabot sa atin kung si VP Sara Duterte, kung ma-impeach po daw, sino daw ang panglaban? Kung ma-impeach daw si Sara Duterte, posibleng talo na daw ang mga Duterte dito mga idol. Sino daw ang tatakbo na pwedeng lumaban sa binabanggit po nating pangalan kanina? Kaya nandito ako mga idol para tugunan ko po ang inyong request mga kaibigan. Binyo? Okay, salamat. Kumusta? Yun po ang gusto kong malaman ngayon sa inyo. Marami po ang nag-alala kung talagang matablan daw si Sara. Sino ba ang malakas at pwedeng lumaban po sa nabanggit namin ngayon sa inyo na mga tatakbo sa 2028. Kunwari lang kaibigan, oo, alam ko po na hindi po talaga matatablan yan. Kunwari lang kaibigan. Alam po nyo mga idol, ito sinabi ng ating kaibigan, kung talagang matablan si Sara, ma-impeach, hindi man yan makatakbo. Kung si Basti ang tatakbo, medyo malakas-lakas pa rin mga idol, pero delikado pa rin. Pero kung si Bongo ang tatakbo dito, siguradong mananalo tayo. Ay na, oo nga, much more. Si Marcolita daw, ito na lang daw mga idol, mayroon ibibigay si kaibigan na advice. Kung ma-impeachment talaga Sara, wag na lang muna si Pulong Duterte, no? Wag na lang muna kasi parang matagilid daw, no? Ni Leni, malakas si Leni, oo. Pero kung si Marcolita ang tatakbo dito mga idol, posibleng magkaparihas talaga sila. Sara Duterte ang karisma nito. Yun. Oo nga, sana po may makapag-share mga idol. Huwag kayong mag-alala dahil si kaibigan mismo, kung walang choice, kung hindi tumatakbo sila Bongo, si Marcolita, walang choice ngayon ang mga Duterte kundi si Pulong, no? O si Basti mga idol. Doon po sa dalawa, Pulong o si Basti. Kung si Basti ang dito tatakbo, mas malakas si Basti kaya ni Pulong. Pero tandaan po ninyo, sinabi ng ating kaibigan, hindi pa rin yan matatablan dahil sa hindi na po talaga maganda po ang ginagawa po ng mga kalaban ng mga Duterte, yung mga BBM ngayon sa papatuloy na impeachment kay Sara. Kasi intensyon na po talaga ito mga idol. O wag kayong mag-alala mga idol ha. Si kaibigan mismo nagpaabot sa atin. Wag kayong mag-alala. Pero ito po kaibigan, mayroon po nagtanong kung hindi daw matatablan si Sara, kung tatakbo si Sara pagka presidente sa taong 2020, tapos yung binanggit namin, kung sila po ang maglaban-laban, sino po talaga ang mananalo dito kaibigan? Tama. Oo. Malakas talaga si Sara mga idol. Walang makakatalo sa kanya kung hindi talaga siya matablan sa impeachment. Dahil kapag tumatakbo sila Risa Hontiveros, yung pinangalanan ng kanina, no? Kasi yung mga boto mga idol, posibleng magkakahiwalay po ang boto doon sa Luzon. Kaya mas lalong malayo ang agwat. Tama. Oo, ang boto sa Mindanao, boto dito sa atin ay mabuo. Yun po ang kita ng ating kaibigan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Oo, salamat mga idol ha, sa mga ipinapaabot po ninyo ngayon na nakikita po ninyo at pag-alala din po nila mga idol. Ipinapaabot sa atin, no? Pag-report pala kay Ghost Hunter 88 fans dahil po ay scammer na po talaga yan, matagal na kaibigan. Oo nga, sana po mga idol, kung sino man po ang mananalo sa susunod
sana ay hindi po ganun, hindi po sana ganito ang nangyayari ngayon. Sana sa sunod kung mayroon mang manalong presidente, kahit hindi man si Sara, kung sino man mananalo at sino po ang vice, sana po magkaisa sila. Kasi mga idol, kung ano man po ang nakatadhana, respetuhin natin, di ba? Oo, totoo yan. Kaya sinabi ng ating kaibigan ngayon, hindi maganda po ang nakikita talaga ng ating kaibigan ngayon mga idol. Dahil sa mga bangayan nila, no? Bangayan. Inuna po ang bangayan mga idol. Kaya si kaibigan mismo ngayon ang naghatid sa atin kung sino daw ang manalo sa susunod na 2028 at kung sino ang vice president, kahit hindi man si Sara manalo, yung nasa kabila, di ba? Sana po magkaisa. Dahil nakakakaawa po, tingnan po natin ang mga tao ngayon, no? Watak-watak. Hindi po maganda po ang nangyayari. Mga OFW, napapababayaan lang. Sa una mga idol, makita yun ako ba nga na mga yugtabang OFW. Grabe. At tuon yun ni Duterte. Yun po, totoo po yan. Oo, totoo yan kaibigan. Salamat. Hindi po nyo pwedeng pangaralan ang ating kaibigan dahil sila mismo ang nakakita kung ano man po ang nangyayari sa ating mundo.